topics. So. Ako lang yung sisingit lang ako dito para mag-gano. Okay. Huwag muna tayo maglagay ng ano no, ng mga invites gawa na lang ako mamaya ng sarili. Wag na natin dito for Jesse yan, pag ganyan Jesse. Para hindi rin para all season yung yung podcast, hindi yung Yes, oo. specific na Hindi nahabol natin yung yung kasunugin ko pa yung roll. Easy. And you're listening to the Rock Tack Podcast. Yon, magandang hapon mga kapatid. Kamusta mga kaibigan? Yun. Yes, Yes. yes. Master, Good afternoon. Ayos lang. sino ba tong guest natin na to? Napakaangas at napakagwapo naman talaga. Ayun na. Alam ko, napakahusay nito. Napakaswerte ninyo na papunta nyo dito yan. Shit. Ito sinasabi ko na sa inyo guys ha. Ito yung isang karangalan na mapunta dito. Ang isang Yes. Petra Drums. Mga hindi nakakilala sa kanya, naku, kilalanin nyo na. Ayan, may ilalagay na lang natin sa link yung kanyang page, no? So, isa sipat sa unang gumawa ng stave drums, Yes. snare dito sa Mismo. Pilipinas. Nag-iisa. Nag-iisa siya. Namubukod tangi. Nagbubukod tangin na nag-uubos ng kahoy. Oo, ng mundo. Bad. Ang mamahal ng kahoy eh. Tagalimas. Inuubos. Laggers. Tagabilog. Pero grabe, ito nakita ko yung nito eh, yung simula. Kaya magandang yan eh. Talakayin natin yan. Yan. Iba-iba. So, pasok mga kapatid. Magandang hapon sa iyo, sir. Ay, magandang hapon. Ako nga pala si Leo Godinez. Ako ang owner ng Petra Drum Customs. Dito lang sa San Pedro. Ako, napasyalan ko na yung kanyang shop sa taas. Ayan, yan. Sarap magtambay doon. Pasitawan, no? Pasitawan, Overlooking pasitawan. yung kanyang shop. Yan, right. So, anytime pwedeng dalawin, no? Pag may mga gusto Kung sino naman, mag-message lang naman sila sa page. Tapos, i-arrange natin yung na pwede silang makaano. Kasi, ang shop ko kasi nasa taas ng namin, ng aming kabahayan. Residential. Eh, Pero syempre, shop talaga, working shop talaga. working shop siya. Hindi siya yung picture-picture na Hindi parang naman, lang, sakto lang. kwarto-kwarto. Hindi naman. Talagang shop talaga Yeah, siya. shop. Magulong workstation natin, mas magulo sa kanya. Yan. Sa totoong shop. Hindi yung Gustong tools sa kanya eh. Yan mismo. Mga big tools eh. Right. Sir, anong background nyo pala? Medyo para makilala ka naman ng mga hindi nakakilala sa'yo. Yan. Kay Sir Petra. Yan. Oo. Sir Petra talaga yun. Oo. Hindi, pag ganito, sir muna tawag ko sa'yo. Yan. Sir Pat. Sir Pat Hindi. muna. Respeto muna. Respeto muna. Mamaya Hindi, ano bang Hindi, anong background ba yung paano siya napunta sa Petra? bago yung business mo. Instrumentalist ba siya or nagbanda pa siya? Since Rocktech yung pangalan ng podcast, i-connect natin yung pagiging rock tsaka yung pagiging technical. Musician. Yan. So, paano siya napunta sa larangan ng paggawa ng drum? Sa musika. Sweet background lang. Siguro sweet sa akin background. magsimula kasi ako yung talagang hindi pa nakakilala kay Sir. First time kaming nagkakilala sakto, ni Sir. So, ang pagkakakilala ko sa'yo, Sir, based from kapanulat na chap, ikaw yung nagko-customs ng mga drums like snares, ganyan. Yes. When you say kino-custom yung snare, Sir, ano ang ibig sabihin nun na meron naman nabibili na snare sa tindahan eh. Bakit meron pang custom? Yan. Bale, na lang natin, simulan na lang natin kung paano ko naisip na gumawa ng custom. Kasi, first, nung mga around 2016 hanggang 2016 hanggang 2020, nasa Dubai ako, OFW ako doon. Pero, yung trabaho ko before sa, is,
related pa rin sa music kasi nag-work ako sa parang corporate sales ako ng Yamaha at saka at saka maraming mga sound systems sa Music pa rin. So ibig sabihin sir, Yamaha Music. Yamaha Okay. yung mga Parehas kami Yamaha ko. sound engineer. Parehas pala Yung mga sila, ano, no nga, no. Yung mga audio, pro audio. Pro audio, yes. Ayan. Kaya sila. Oo nga, no. nga, no. Ngayon wala na, ano, no. Oo nga, Pero no. sa ano na yun, part na yun, ako yung naging parang nila, yung parang drum expert nila sa ano na yun. Product expert. Yes, product na. Product parang specialist. specialist, exactly. Tapos yun nga, na-expose ako. Dati kasi pag drummer ako, pero hindi ako masyadong alam ko lang yung mga technicalities sa pagpatatambol, pero hindi ako talaga maalam sa mga technicalities ng drums mismo. Sa akin, tumutunog lang. Basta masarap lang sa pandinig ko. Pwede na yan. Let's go. Ganun na agad. Pero doon na-expose ako sa mga ganda kasi hindi lang Yamaha ang dinidistribute ng company na tinatrabahoan ko eh. Pati Gretsch, pati yung Pearl. Doon Pero- mo malalaman yung quality, High-end, mga quality mga ng high-end. hardwares, yung wood. Yun, Doon oo. din ako Madi-differentiate natulo mo. eh. Sayang lang Natutunan walang ako eh. dala si Sir Pat na ngayon na Ayun, hindi ko na drums naisip na ko. kahit man lang snare na Yan. kung paano nawala niya, sa isip ko. kung ano yung itsura ng mga nagawa niya. Ako nasaksiyan ko kung ano yung mga ginawa niya. Ganito, may video component kasi to. So, lahat ng nakikinig dyan sa podcast, no, pwede kayong magbisita sa aming YouTube channel sa Punks Media para makita nyo yung ididikit namin doon na page ng Petra Drums Custom. Yes, Oh. yes. Yun, sige. Anyway, yun nga. So, na-expose ako sa mga Models. mga models na. kung ano-ano mga quality na drums. So, tapos nagkakaroon kasi dun sa Dubai ng tinatawag nilang Muzak Festival. Parang nam. Yeah. Oh, parang nam. exactly, oo. Correct. So doon, siyempre ako yung product specialist ng drums sa na yon. Kasi dalawang handle ko Pro Audio at the same time sa drums kasi alam nilang drummer ako. So nilagay na lang din nila ako doon. Yung Projo na kahiligan mo rin ba or talagang may alam ka na? Yung alin yung Projo. Oo, actually kasi before alam naman ni Okay. Captain na talagang Sige. pumipit na ako before. Pero hindi pa digital Analog. yung analog Oo, pa yun yung uso dati. May Oo. tenga talaga siya sa... So, yun nga, kasi nga may background nga yung sa family. Meron akong uncle na sound engineer na naka-influence sa akin. Tapos yung naging best friend ko rin dati, Yeah, si Ian. Shout out. Naging Shout out, drummer din shout kayo kay- sir ng isang foreign band, di ba sir? Hindi, kasi nakapalo lang ako doon kasi before pandemic, nasa Australia ako. Okay. Tapos, yun nga, nag-aral kasi ako ng sound engineering course doon. alam ko, No. tinuloy mo talaga yun eh. Oo, so yun nga, siyempre, na-expose din ako sa mga ibang mga banda na nakita nila marunong ako pumalo. So, kinukuha nila ako. Sir, ayusin natin yung timeline. Sorry. Bago nakarating ng Dubai, Mhm. dito sa Pilipinas, before that, nag-audio engineering ka na dito. Yes. Tapos yes. prior to that also, musikero ka muna, musiko ka muna. Yes. Naging musician ako na R&B. mga R&B music. So drums na rin talaga. Drummer na talaga ako. Since 12 okay. years old kasi, pumapalo na ako. 12. Yun yung recollection mo sir ng earliest age mo na First year nag-music high ka. school. First year high school. Oo, so yun nga. Kasabayan talaga. O kasi hindi naman kasi ako sporty. No? Hindi ako sporty. So, syempre, exposure ko dati, yung chewing ko kasi dati, yung sound engineer, syempre parang ako yung pinakapanganay na pamangkin niya. Binibitbit niya ako dati parati sa mga gigs niya. Sa Cosmo Bar. Ayun, yung mga iba't ibang mga sa Hard Rock. Kasi siya rin ang naging ng Hard Rock before. Tapos yung Virgin Cafe. Yung mga ganun. So, ikot-ikot ako dati sa mga bar. Even at a very early age. Mga 12 years old, 13, mga ganun. Is it still in the 90s or 80s? Oh, in the 90s. 90s. Oo. Okay. Virgin Cafe, narinig ko. Katabi lang yun ng dati ng Hard Rock. Yeah. Yun. Siya Sa nag-set up, Makati. siya totally nag-set up noon. Tapos, yun nga, yung uncle ko rin kasi nag-set up rin ng mga bars. So, yung Ratsky, lahat ng Ratsky, Ratskys before. Murato. Dumaan sa kanya. Lahat yan sa kanya, lahat yan siya nag-set up lahat yan. Pero anyway, yun nga, from 12 years old, nagda-drums na ako. Tapos, at one point, late 90s, na-meet ko to si Cap. Hindi magandang meet kasi burol ng burol yung- common friend mother. So hindi magandang meet namin. Naalala ko Oh. pa yun, no? Naisingit ko lang, no? Oo. Di, kakakilala lang namin. Usap kami, syempre burol. Tapos sabi niya, Chong, tara, pasok tayo sa auto ko. Pasok kami. Pinarinig niya agad yung recording nila. Ano yung pinarinig? Rosana.
Oh, Yung practice, tag- practice. Wow, lang. wow, wow, wow. Pahirap sa Siya yung, drummer. siya yung nagda-drums. Oo, Tapos oo. yung tropa nila yung keyboard, gitara lang yata, walang bass. Mm. Sabi ko, sino pumapalo? Sabi niya, siya daw. Doon ko nalaman, uy, mahusay ito ah. Wala pa akong kilalang ganong level that time. Marami ako naging drummer, pero yung basic lang. Yung parang kung ano lang alam ko. Hindi yung ganong skill na nagsashuffle na agad nung age na ganon. Siya yun. Yung unang beat na, 1990. Mga 99 siguro, 98. Oh, Mga ganun, 1999 around that time. something, ganyan. Yun. Lupit. Mm. So, doon ko siya unang nakilala. Oh. So, May- medyo malalim yung ano namin yan. Mga 19 pa lang yata tayo. Yeah, mga 18. Pero cute pa tayo. Sana ka na, sir, ah. Follow-up question. May follow-up question ako dun eh. Di ba, yung 99 yun, 98, 99, ganyan. So, bukod sa incline ka na sa music nun, sir, Mm. meron ka ng technical know-how sa mga gadgets, sa mga... Oo, kahit papaano medyo may ano naman, may penchant ako sa sa mga umiilaw at saka mga pihit-pihit. Hilig niya So, talaga eh. Kasi hindi ka talaga didikit dyan kung wala kang hilig din eh. Oo. Oo, may mga musikero na Oo. ang ini-enhance yung gusto skill of exactly. yung playing. yung ano, yung gusto niyang nila. Yan, yan, yan. Oo. Hindi siya ano eh kasi Bihira yan, oh. siguro dahil sa uncle niya na talagang May iba eh. influence din sa And akin. I can say you were in the right place and at the right time because during Oo. that time scarcity Oo. ang Oo. marunong sa Correct, tech. correct. Hindi ko alam, nakasama ka ba sa uncle mo nung pumunta dito yung Toto? Sabi Oo, mo. actually, Kasama ka sa pumihit? naging tagabuhat ako noon. Toto, ng siya mga yung speaker. pumihit nun. Alright. Correct. Ganon ka yung level ng uncle niya, ganon yung level. Correct. So pag mga ganyang big time na mga nagtutur sa world tour, siya yung kailangan pumihit. Ano naman, yung pihit niya naman mostly nagiging sa sa monitor sound engineer siya. Hindi siya yung sa main ano. correct. Oo. Sa house mismo. Pero anyway. And then the high school nagbabanda. Mm. Paano, di ba sabi mo, you're into umiilaw and tumutunog. Idugtong mo yung kwento na yun, sir. Ayan. Kasi nga, nakikita ko nga sa uncle ko before na yun nga, na ang ganda, parang ang cool ng ginagawa niya. Tapos, nilalapitan siya ng mga kilalang artist during that time. Sikat talaga. Tapos, Influence. so, pag nakita mo yung closeness nila talagang kakilala pala ng uncle ko to, yung mga tao na to. Kasi before naman siya talaga nag-steady dito sa Pilipinas, matagal sa Singapore, Indonesia, tsaka sa Malaysia. Tapos mga kasama niya doon, sila Juan Miguel Salvador, sila Randy Santiago. Talaga mga Sila Vernie Vargas, sila Joe Awayan, yung mga dating mga jazzers. Yun yung mga yun yung mga kasama niya. Pati si Sir Joey ng Side A before, kasama niya yun sa labas nung hindi pa siya Side A. Kaya naging ano siya sa industry talaga. Ano talaga siya. kilala talaga, nasa loob naka-penetrate talaga. Nasa loob siya ng industry. So during those times, minsan sumasama ako sa mga concerts niya, yun kahit sa mga concerts sa mga probinsya na yung sa sa Bungan. Diyan dati wala pa kasi mga kulisi-kulisi yung dito sa atin sa Laguna before sa somewhere. So sa mga ganun, sa mga sabungan ng mga concert parang malaki. kasi parang mini parang siyang mini Araneta. Yan yung golden era ng ng kung tawagin mga labas ng mga tech na Dati. Yan yung panahon na yan. Kaya yan yung kasabugan talaga ng labas. Exactly. Yun, kaya napapanood ko dati yung mga concerts nila Ogie. Yan. Nila sino pa ba to? Sila kalimutan ko pa si Chad Borja. Ayun. Yung mga ganyan. Sila So, Haji. ayan. Kaya na-expose ako sa mga ganong klaseng mga bagay. So, syempre, nakikita ko, ganito pala ang taste pagka makikinig ka ng audio, pro audio. So, somehow, nagda-drums ako, tapos interested ako sa mga ganong klaseng mga, ganong klaseng mga songs at exposure din sa mga iba't ibang klaseng music. So, parang, naging rounded ako sa mga ganong klaseng bagay. Kaya parang pag ko, alam ko to, ganito, ganyan. Parang nagiging kagad ako. Meron talaga akong sa ganong klaseng, yung mga sa technicalities, pati sa music. Iba talaga pag yung kasi exposure talaga eh. Actual eh. And during that time, ewan ko kung mag-a-agree si kapatid ni Brian dito kasi yung audio mo sa bahay, tapos marinig mo yung pro audio sa mga concerts. Iba. Ako, ang description ko, maluluha ka kasi iba. Nasa harapan mo yung kumakanta pag sa pro audio sa event. Iba. O iba. So, pero,
Akala ko dati, pag bumili ka ng tig 100,000 na speaker, Yun na. maganda na kagad. Yes, yes, yes. Ayun na yun. Kailangan meron pa palang magandang Iba. timplahan yan and Oo. everything. Of course, Oo. EQing, Yes. compression and stuff. Marami Not to yan. mention the room sa pa. lugar Oo, mismo. version Exactly. ng lugar, ano. oo. So, anyway, nasa na ako? Ayun, mga concerts, Andito pa rin. mga Concerts, experience. Andito pa rin sa- ganyan. Magandang araw sa inyo lahat muna ngayon. Yan, Ayun, sir. Tapos, paano dumugtong sa going abroad? yan. Kasi, nung mga college ako, nagbabanda pa rin ako, kasama ko yung, pangalan ng banda is Beyond Rhythm. Yun, tapos, R&B. usually, karamihan sa kanila ngayon, kumbaga sa buong banda namin, parang ako lang ang hindi talaga Tumigil. naging biyahero sa ano. Active lahat eh, no? Bumiyahe ako sa ibang hindi sa Hindi sa pagtutugtog. Bagda, Oo, exactly. Kasi nung time na yun nag-aaral ako dito sa San Beda, Alabang dito sa Alabang. Tapos syempre para sa akin kailangan ko talagang tapusin yung pag-aaral ko. So nag-aaral ako ng marketing and sales. Ayan, sa mga nanonood Yan, tapusin San Beda, ang pag-aaral. Alabang. Aral muna, Yan, oo. shout out, Correct, shout out. correct. Pag-aaral Bago muna yung muna. iba. Mismo. Yun nga, naging ano rin ako, sumasideline ako sa sound systems, kahit na nag-aaral ako sa college. Tapos, tapos habang pag-graduate na ako, nasa banda pa rin ako nung yung Beyond Rhythm, tumutugtog kami kung yung mga bars and stuff like that. Nung kailangan ko umalis kasi kailangan ko mag-thesis. So, Bakit? Anong title ng thesis mo, sir? actually, product na malayo hindi sa music eh. Pero marketing and sales. Architectural yung Okay, product. okay. Yeah. Anyway, nung nag-thesis ako, kailangan ko pag-aralan, kailangan ko kasi para sa mga revalidas and stuff. Umalis ako sa pagbabanda. Para mag-concentrate. Oo. Concentrate. Mag-concentrate. Tapos yung mga kabanda ko, eventually, nag-CBI, nag-iwahiwalay. Kanya-kanya. Kanya-kanyang biyahe, kanya-kanyang mga banda. Pero yun nga, ako, after nun, nung graduate ako, umalis muna ako ng konti sa music. Sabi ko, magkakareer muna ako. Alam ko naman music, Lilo ka mababalikan muna. ko eh. So, pumasok ako sa corporate, hindi, retail muna, naging store manager ako ng Giordano. Then after that, naging med rep ako ng Abbott Lab. So yun, ginawa ko yun kasi gusto para pasahin rin yung mga magulang ko. Yun yung number one kasi. Oo, kasi syempre gusto nila makita nila na mukhang kapita-pitagan yung anak nila. Hindi yung mukhang Make mabaho your mama minsan na proud. pakistang itsura. So yun, binigay ko sa kanila yun. Pero syempre, nung nandun ako sa corporate world, syempre nalulungkot rin ako kasi bilang musikero, parang hahanap-hanapin mo pa rin eh. Yun. Ano ng katawan mo yan eh. Oo. So after that, by 2016, after a couple of years working sa corporate world, nagpunta ako ng Dubai kasi nagkaroon ako ng opportunity. So pagpunta ko doon, nagtrabaho ako sa isang company na distributor ng mga Apple computers. So doon natuto naman ako natuto ako sa photography at saka sa pati sa audio, naging videographer ako. So Marami pa ng skill. so marami akong mga marami So 2000 na to, sir? 2000. mga 2016. Late. Dito na lang. Ay, 2006 pala, sorry. Okay. 6, 2010 pala ako, sorry. Oo, kasi yun yung start ng digital eh, kung sa Dubai ka eh. Dito right, kasi sa Philippines, 2009, 2010. Sorry. Mali yung time. 2006. Kaya 2010 pala nagbibilang ako. din ako masyadong Sorry. bata. 2006 to 2010 pala ako Okay. sa Anyway, naging photographer, videographer. Pero syempre, may mapasundot-sundot na ako sa music. Na mayroon... Teka, kung nagsimula ka doon sa Apple Store, paano ka napunta sa Yamaha? Hindi kasi nung nasa Apple Store kasi ako, exposed ako sa technology, of course. Apple computers kasi Apple user na rin naman ako even before pa ako mag-Dubai. Tapos yun nga syempre yung mga customers ko mostly musicians. Naano ko sa Pro Tools na-expose ako. So syempre video editing, yung creative suite ng Adobe. Yes. So na-expose ako sa mga bagay na yan. Tapos naging kahit paano nagkaroon ako mga certificate sa Apple na maging Apple expert. Yeah. Kinda, ganun. So yun nga. Tapos marami lang kasi akong mga ginawa. mga interest na pero usually technical. Nasa technical side usually ang Tech side talaga. yung Kaya bagay na bagay sa rock tech. Yan, kaya yun nga na-expose ako sa mga ganung bagay, So nakakakilala rin ako ng mga musicians na nagre-recording and stuff. So
set up ako ng mga computer sa mga studios kung paano ang ano setup nila kung ano para sa Pro Tools para walang lag time, walang mga alam mo na yon yung communication ng computer sa mga Naalala ko yan, during that time, DigiDesign. No, DigiDesign. Exactly, I was going to say that. Yan yung talagang DigiDesign. namayagpag during that time. Exactly, Parang ang pinapatay nila, hindi, sorry for my term, pero ang unti-unting nagsasubside Nawawala. noon, mga acid cake, Exactly. yung mga, actually may reason pa di ba? Propeller heads. Yan pa yung parang parang nagbabanggaan. At yun lang yung recollection ko. Pero tutuwa ako kay Sir. Parang nagbabalik tanaw dun sa technical era na yun. So, yun nga, exactly. Yung mga karamihan sa mga sinet up ko dati ng mga studio sa Dubai is DigiDesign at saka mga M-Audio stuff. M-Audio stuff. Tapos, nung time na yun, naglalabasan yung mga Line 6. Yan na. Yun yung mga time na yun. Yung pinaka-amplifier nila parang... Nagka-apply ako ng Line 6. Ang ganda kasi nung mga nilabas nila kasi talagang kakaiba. Correct. Yung ano nila kasi, kaya mo, yung gitara mo, pwede kahit na gumagamit ka ng Strat, mapapatunog mo ng parang Bagay, Nandun na kakaiba. lahat eh. Exactly. Tapos first time yata, ewan ko kung tama ako, first time yun na merong software, Line 6 exactly, hardware, oo. Line 6 software. As in talagang kakaiba siya. Tapos syempre yung mga ginagamit ng speaker during those times, talagang mga yung mga mabibigat na Celestion, yung mga talaga. May question ako, sir. Sir. Anong year ba nagsimulang magkaroon ng debate about tube and Actually, non-tube? matagal na. Matagal na yan solid eh. Actually, it's been since na pumasok. more than 2006? More than. Okay, before okay. before that. Pero Marami nung na. era nung Line 6 na yon, hindi masyado bang sa Hindi, Pilipinas? kasi ang yun? Line 6 more Hindi sa tube. hindi, pero Kaya lang, napapatunog na sila ganun. digital siya. pero may mga solid state na dito sa Pilipinas ba nun? Wala pa? Meron for Meron sure. na, Pero meron na. for sure, pero Meron. imported. Hindi pa yung parang... right. Yung mga local dinidikit na mga- distributor. Wala pa. Alright, sorry. I'm not sure, pero sa tingin ko, puro imported. Kasi dati, yung mga kakaibang mga instrumento dito, ini-import pa talaga. At Tsaka napakamahal. kung masyadong limited tayo nun. Ano pera bang pa lang. mga distributor lang meron ng pag ganun dito? Yun nga. No? Nung namulat ako, Yamaha. Yupang ko na. Yupangko, Yupangko, JB, di ba? Hindi, actually before pa mag-retail si Audiophile. Na sila since the 90s, alam ko available Meron na na. sila. Pero sila, wala sa mga mall. provider sila ng mga big wala sa audio, mga mga mall. Okay. Hindi ko alam kung sino. JB nagsimula sa di ba? Tama ba usually sa retail pa rin Raon? kasi sila eh. Sa Raon? I'm not sure. Alam ko yun sila yung nagsalongga. Sila yun, di ba? Sila yung Yes, nagsimula yes, sa yes. Raon eh. The reason I ask kasi, naalala ko yung mga mentors ko eh. Pagka may mga request, ewan ko kung tama yung naalala ko, sir. Halimbawa, sa Music Museum, halimbawa, may isang artist, hindi na ako magbabanggit ng pangalan. May special tech rider siya sa backline niya, di ba? Tapos ang suppliers, wala. Naalala ko, itong mga suppliers before, babiyahin ng Macau. Di ba? Tapos bumibili sila, tapos pagbalik dito, nagkakaroon na dito. So parang, maganda yan na yun. So parang, usually kasi pagka yung mga, siyempre lalo na ko international artists, yung mga tech riders talaga nila, talagang minsan Kung ano yung kailangan. exactly, kasi kailangan mong sundin yun. Kasi maarte rin yung mga kailangan talaga, kung hindi nila bit-bit, kailangan mo hanapin. naalala ko Metallica, ayaw nila ng isa, kailangan dalawa, para may backup pag nasira yung isa, matic yung isa kagad. Yung Kailangan nilang gawin yun kasi importante yung tech rider, kaya nga pinapadala nila para kung anong tunog nila sa ibang mga concert arenas nila, kailangan same pa rin. Same ang tunog ng stage. Kaya pala hindi nagbabago tunog ng mga exactly. International Oo, kaya pag nagbayad ka talaga, sabihin mo talaga kahit 15,000 yung ticket, solid. Okay lang. Okay, gets. Yan sila. Yan kayo, sir, di ba? During Pero that time. sa Pilipinas ba singit na tanong lang, no? Ganun ba yung mga local artists natin? Before, hindi. Kung anong meron, kung anong yan meron. lang. Basta hindi tayo maganda. masyado Hindi. artist sa mga Yung mga sikat nun, ha? Ngayon lang Ngayon na lang. Actually, ngayon, Dami na kasi. inaano ko yung sarili ko para maging drum tech sa mga concerts. So, probably by Burman siguro magiging busy din ako doon sa ganun para sa mga tinanggap mo na. Hindi, ano pa lang Try. talking stage pa lang. Talking stage. Para sa mga ganun. Kaya May isang guitar luthier na ganyan din ng style, di ba? Parang sasama siya. exactly. Para siya yung official Exactly, na. Actually si nung mga concerts ng Eraserheads, si Elegy ng si Sir John, siyang naging guitar tech nila.
Mm. Oh, so ganun ang ano ko rin. Naintriga ako, baka mamaya ibulong mo sa amin, sir, kung sino sasamahan mo sa December. Actually yung production talaga siya. Production na Hindi, mismo. malaking production yung nag-ano. Okay. Actually, nasabi niya na sa akin Ano ba dati to? yun eh. Prutas ba to? Prutas? Hindi, kanto. Ibulong mo sa amin, mamaya. Kanto siya. Pero anyway, pero pinapasok ko pa lang, hindi pa naman talaga, I'm not really totally in yet. Hindi, alam ko parang nag-hesitant ka pa na tatanggapin ko na ba yung Yan, ganitong yan, buhay. yan. Parang ayaw niya pa Oo. kasi. Before, ibang ano naman yon, ibang production yon. Oo. Kasi Ang dami nag-offer sa kanya. Pero parang siyempre, parang unahin ko muna yung sa trabaho business ko. niya eh. Oo, sa Mas negosyo. priority talaga niya yung business. Mabalik tayo dun sa mga drums na ginawa niya. Ayun, yun. Hindi, Yung mga dugtong naging mo muna, sir. customers niya. After mo nung pag-aralan na certify ka ng Apple. Ayan. ibalik mo. Tapos after that, parang yung kasi may nakilala akong isang na nasa music doon sa Dubai, Pilipino. Sabi niya, bro, ba't di ka magtrabaho dito? Ang daming mga doon, naghahanap sila ng mga specialist para sa mga ganitong bagay. Kasi napag-usapan nga namin music, at saka sabi ko, marunong akong pumihit, may alam ako ng konti may background ako ng konti sa pro audio na mga So, naisipan ko nga So, nag-submit ako. Tapos, yun nga, nakausap ko yung pinaka big boss ng company na yun. Amerikano yung pinaka big boss nila. Tapos na-impress naman siya sa tapos para sa sabi niya naman you're quite articulate sa pagsasalita, yung gano'n, parang sakto rin talaga kasi graduate ka naman ng marketing and sales, may alam ka sa sound engineering and stuff like that. So, parang paswak na swak. Ang Siyempre, ganda ng package no? Ang ganda ng pang package. doon talaga siya eh. so swak. So, yun nga, lumipat ako. Kahit na medyo masakit din ang loob ko na umalis ako dun sa sa Apple, the distributor. So, pumasok ako doon. So, lalo na ako na-expose sa mga modern nung time na yon. Yung mga bagong mga digital mixers na May Midas na ba nun, sir? may Midas na before naman actually ito si Midas na talaga yan si 19 East. 19 East. Oo, kasi uncle ko isa sa mga naging consultant diyan eh. Pero anyway, yun nga, doon ako nakakita ng malaking Midas talaga first time. Pero yun nga, before nung nasa Dubai ako, yung mga MG1 ng Yamaha, yung mga ganun. So, na-expose ako ng konti sa mga sa digital, pero hindi ko pa talaga siya in-absorb kasi parang loyal pa rin ako sa analog eh. Analog guy ako eh. Oo. Same. Parang nahihilawan pa ako sa tunog ng digital kasi masyado naman processed. Ayun lang. Actually. Parang hindi nasusunod ang gusto mo. Gusto ko yung sipa kasi ng pro audio na talagang napipihit ng may hangin din eh. Tsaka yung gusto ko pagka tumutunog yung speaker, gusto ko nararamdaman sa balat ko. Humihinga yan, correct. Gusto ko nararamdaman ko sa warm tone. Tama. ganon, yun ang Parang tumatalsik sa mukha mo yung laway. yun ang pagkakaiba ng yun ang pagkakaiba ng tubo at saka ng normal na Yes, yung sipa. Yung sipa. Iba. Tama. Yung mararamdaman mo sa balat mo. Pero anyway, yun nga, pagka ko dun sa nalipat ko na dun sa doon na ako na-expose sa mga sa mga magagandang drums. Sabi ko, drummer ako, para sa iba, medyo slightly advanced ako sa pagpapalo. Pero nung nakita ko yung mga ganda naman nito. Una, aesthetic pa lang muna ang Hindi pa talaga sa tunog. Pero eventually parang, ganito pala tunog doon pag ganito. Itong drum, same sukat, same wood. Pero depende may iba kakaiba ng configuration. Ito, rounded ng bearing edges. Ito, sharp. Iba pala ang sound nito pag ganun ang ginagawa. Talaga, sir? Talaga? Yeah. So, doon ka na nagkaroon Kahit ng same mga brand. Oo, hindi naman same brand. Sa Apple, ito, Gretsch, ito, Yamaha. Bakit ang dami namang makikita mo same ng sukat na 14 by 5.5 or 14 by 6.7. Pero pareho silang 14, pareho sila ng height. Ang pagkakaiba lang nila, magkaiba lang sila ng lugs at saka ng finish. Yung iba natural finish, yung iba naka-wrap. Naka-wrap. So nakikita ko, may difference pala. Ito mas mahinga, ito mas tight ang tunog. Depende rin sa tono, depende kung anong ginagamit na mga Nagigets ko na. snare wire and stuff like that. Nagigets ko na. So sabi ko, may pala to, hindi lang pala to tambol lang. Akala ko tinotono lang. malaking tinulong sa yung yung work mo. Oo, ako doon, sabi ko, ganun pala. Drummer na ako, matagal na. Pero I wasn't really that
Hindi ako ganun ka, ano pa. Detail. Oo. Oo. Siyempre, sasabihin lang, oy, pearl yan, mahal yan. Tama yan, mahal Yun yan. lang, yun lang. Kahit ako, yun lang din. alam natin. Oo. Pag Para pearl, sa akin, maganda na agad. pareho lang ang tunog niyan eh. Oo. Oo. Hindi pala. Hindi pala. Kung talagang nagiging ano ka na, nagkakaroon ka na ng taste sa instrumento mo. Parang kayong mga gitarista. Oo, umaarte alam na. nyo yung Oo, ano, umaarte na. bigla umaarte na ako. Dati sa akin, basta tunog snare. Diba? Gusto ko tight. Gusto ko yung parang wala masyadong overtone. So, pinipilit ko talaga yung mga snare na nagagamit ko. Sabi nga ni Sir Oo. ano raw yung snare, huwag mo lalagyan ng tape yan, huwag mo lalagyan ng Yan, tissue. yan. Oo. Mas maganda yung raw yung tunog Oo, niya, tumataginting. Para sa akin, gusto ko yung humihinga. Yun. Ang problema kasi, hindi mo magagawa yun kung low end yung snare mo. Ayun, yun. Isa rin yun. Most of the isa time. rin Oh. yun. Kasi, Kasi siya, as drum maker, alam niya na kaya kong gawin to sa product ko. Kasi bibili ako na ito, standard na Pearl na Midtown. Hindi mo makukuha yung tono na yun. Yeah. Kailangan mo maglagay ng tape, kailangan mo banatin ng gusto, Right. dadayain mo. mismo. May dalawa na akong gusto itanong. Una ko munang tanong. Paano nalalaman ng drummer kung paano niya i-explain kung ano yung gusto niyang tunog? Okay. Kasi pag for example, 'di ba, halimbawa, katulad ko, hindi ako pumupalo. Yung I have this experience with my drummer, sasabihin nung drummer ko, pero nga ng tuning key, Yung sabi susi. ko, katutugtog lang ng sikat na banda niyang ng drums Bakit pag upo mo, tutunuhin mo na naman, ang ganda na ng tunog kanina. Bakit ba? Di ba? So ngayon, Bakit nga ba? ina-explain niya sa akin, hindi niya, alam mo yun, yung parang ako naman, hindi ko naintindihan o hindi siya marunong mag-explain. Yeah. Pero ngayon, the way you tell the reason behind kung bakit, parang nagigets ko eh. Sound preference talaga yun. Okay, Example, kahit okay. na marami akong kilalang drummer, gusto nila na ma-overtone. Tsaka mahinga. Iba rin ang tunog niyan sa Sa live. live. Alam mo, sir, sa recording, yan naman ang hirap na timplahin yung Yeah. ma-overtone. No? Oo, exactly. Kaya nga sa recording usually ang ginagamit is birch. Kasi less overtones. Oo. Oo. Pero paano yung nagkakasundo yung drummer at saka yung recording nung... Kasi nga, gusto mo ma-overtone tapos sa recording. Kasi Ano yung kino-compromise yun, sir? Ganun. Actually, example, kung ano naman usually, para sa kasi, meron talagang yung sa recording, most of the time, mas ng mga sound engineers yung birch. Kasi nga, may characteristics na perfect sa mga close Kaya pala na. naka-birch yung Yamaha. Pag makita mo birch custom, karamihan mga kasi yung So hindi naman siya maganda sa mga outdoor. hindi, Parang okay ganun. din. Pero syempre, rin, kasi maikli kasi ang ng birch maikli ang decay niya. Okay, nagigets Tapos, ko yun. tapos yung overtone niya, hindi masyado parang, Kumbaga, yun Kasi- yung hindi ko alam. Yun yung gusto ko itanong sa'yo, sir. oo, Paano mo ini-explain yung feeling na yun? oo. Kasi sa gitara, pag sinabing gusto ko warm, gusto ko bilog, gets ko siya. Ganun din. Papatay mo lang yung high, tapos may mo Oo. yun. Yes, Pag sa drums. sa wood, kasi, syempre, depende pa rin sa wood at saka kung paano binild. For example, kung sa isang recording setup, wood, sabihin nating birch, okay din ng mga mahogany kasi warm naman siya. Talagang kahit anong gawin mo, may bottom end talaga yan. Kahit anong gawin mo, pag totono. So, yung kahoy, i-consider mo muna para sa recording. Tapos, syempre, yung hardwares, kasi iba-iba rin kasi ang tono ng drums, depende sa dami ng lugs. Ang ngayon ko lang narinig yun, ha? Oo, so, Ngayon ko lang narinig yun. kung example, kaya may makita ka mga 14 palo inch. lang ng palo. May makita ka mga 14 inch na lower end, 8 lang or 6. Pero ito, 10 yan. So mas madami, mas maganda. Kasi mas kontrolado mo yung tone eh. Oo nga, yung banat ba? Yun Oo. yung sinasabi. Control mo. Yung Pero may benefits pagpihit din mo. na konti ang lugs. Depende rin nga sa trip mo. Example, Preference. gusto mo ng sobrang mahinga. Kaya pala yung mga drummer sa US, cabinet of... Kwarto ng Kala mo snare. pare-pareho lang tunog niyan, hindi. Parang Iba't ibang gitara kahoy din. yan. Parang gitara din talaga. Iba't ibang Diba? configuration, iba't ibang bearing edges. Bearing edges is yung edge, yung contact ng heads, ng Yes. drum heads, dun sa wood. Oo. Ang difference ni Sir kasi, kaya niyang magturo, kaya niyang drums. kaya niyang piliin yung words na maiintindihan ng Oo, kasi sa dami baliban ng- sa drummer siya, gumagawa siya ng Oo, kaya nga drums. Kaya ngayon parang mas maliwanag na Kaya ako
ngayon ko lang din yung Sa pagkakaiba dami nun ng sa drummer Lads na nakasama ko, hindi nila ma-explain kung bakit Oo. ganon yung preference syempre, nila eh. Oo. I've been doing this. Sir, sa mga local natin ng mga banda natin dito, sino yung naging customer mo na maselan sa ano? Ano, marami. Sa, yun nga, magbigay ka ng isa. Pero at one point, naging endorser ko si Sir Boards ng Kamikaze. Kamikaze. No, Kamikaze. Tito Words. Naging endorser ko rin si yung sa Franco si Victor. Si Victor, Gison. si Tapos, Vic. tapos marami na rin ako maging customers si Badjaw ng Fort Space. Customer ko rin yun. In a way, ini-endorse niya rin ako. Pero yung parang ano lang. Si Si- Jasper. Si Jasper Goods ng Glock 9 before. Glock 9. Tapos si what you call this, sa tawag nito, sa QC, si Sario. Okay. Mm. Oo. Marami pang iba eh. Maraming mga na-expose na ako sa mga kilalang drummers. Naging friend ko yung mga talaga. Nakilala ko sila. Minsan nagugulat ako pag nagkakaroon kami ng mga gatherings ng drummers, nare-recognize sila ako. Siyempre masarap rin sa puso. Correct. Usually sa Facebook or sa lang nila ako nakikita sa videos. Pero yung ma-recognize ka Yes. ng kilalang drummer, hindi ko na lang babanggitin. Sir Leo, Ikaw, Ang sarap sa pakiramdam doon. I think one thing na nakapag-contribute doon kasi graduate ka sir ng ng marketing. Kumbaga you have the Alam niya yung market. you know the interpersonality and communication skills for the business eh. Tsaka alam niya yung market Oo, yung sarili niya. Oo, correct. Kasi kung wala, I think kung wala rin yung katulad ng ginawa mo ngayon na in-enlighten mo kami about the drums. Hindi ako drummer pero parang gusto ko na mag-drums. Parang gano'n. Pero anyway, balik ko dun sa Dubai yeah. ako. So after nung Dubai, medyo nalulungkot na ako doon. Parang ako Homesick. para sa akin talaga pang Pilipinas lang talaga ako. Kahit na lumalabas ako ng bansa, hindi ko naiisip na doon ako magsisettle. Never Wala thought na or never even hindi ko man lang tinanggap sa sarili ko na maninirahan ako sa ibang bansa. So when I went home, yun nga, unang pinasok kong business is yung photo and video. Naging KBL ako. Customer KBP. kami niyan. Yan, Kasal Binyag Living. KBP. Yan. KBL yung sa akin Kasal Binyag Living. Pag mas may edad, KBL. Pag mas bata, KBP. Yan. So, syempre, nakapag-invest naman ako ng mga camera, equipment, tapos Anong mo sir? Canon user ako. Canon user. So, sumasama ko sa mga kasal, birthday, mga binyag. Pati mga photo booth. Pati yung yung album cover niya before. Siya yung Pati yung music video company niya yung ng music video ng Ikalawang Kasamata. Talaga. Dark Black Studio, di ba? Sila yun. Nice. Pero hindi pa talagang during that time, yung quality is for that time. Yun. Tapos, ayun nga, after nung pero dito, nagnegosyo ako noon, okay naman. Kasi okay naman ang kita kasi noong time na yun, may photo booth din ako. Tapos, Kompleto photo, tapos nakakonect I think this is mga 2010s na. mga 2010 hanggang mga 2014. Yes, makarelate ako dyan. Talagang yan din yung kaputukan talaga. Kaputukan ng mga ganyan. Yung mga kapanuhan na nila tawag nito? Jason Magbanwa, yung mga ganyan. Nila Sir Bob Nicolas, mga ganun. Bob Nicolas, yes. So, yun nga, nagphoto ko noon, KBL, tapos doon naman kasi sa Dubai, nagkaroon ako may 6-month course kasi ako dati sa ng photography. Yes. Na mga nila Manny Librodo. Yung mga Nice, ganun. yes. Sir Manny. Yun, kaya medyo ako na, kasi pag gusto ko pumasok sa bagay, gusto ko talaga yung the best na. The best na. Oo. Yun nga yung pansin ko sa kanya. Correct, tama. Wow, Perfectionist bagong ba tawag? Tama. Aralin mo. Not really perfection, pero ang nangyari kasi sa akin parang parang jack of all trades, master of none Parang ganun. So masyado akong maraming inaalam. Pero anyway, balik ako sa photography, then yun nga, nagkaroon ako ng mga yun sa videography and photography, pero kahit paano, doon time na nagkita na ulit tayo After 10 years ba? Parang na hindi tayo masyado nagkikita. Ang layo ng agwat
Pero syempre, dati kasi naging magkabanda kami nito para sa school nila. Rock and roll. Rock mo before. Bago kayo nag-variety. College siya. Oo. College muna. Inaya ko muna siya sa rock. Rock Bago muna. niya ako hinila sa R&B. Oo. Parang Hilig ganun. muna. Yan. Oo. So, yun nga, during those times, kahit pa paano, na-expose na ulit ako sa mga music. Tapos, sabi ko, parang hinahanap ko na yung music. So, ang ginawa ko, nag-research muna ako sa internet ng mga magagandang snares or gamit like pedals at saka yung cymbals. Pero noong time na yun, pa-fade na yung konti ng income ko. Kaya sabi ko magbabanda ako, at least meron ako pang dagdag Correct. sa tugtugan. Kahit naman hindi pero at least masaya na ako, kumikita pa ako at the same time. Tama. Tsaka man-network ko yung sarili ko. Kasi parati ako, pag lumalabas ako, I want to network myself. Correct. Baka kasi meron akong makuha na, uy, okay to Ganito ganyan, pwedeng pasukin to. Mga ganun. Nung time Yung opportunity kasi. nung time nun, open ako na whatever, kasi, syempre, nagkanak na rin ako. yun na. Yun, ganun. So, during that time, so, naghanap ako ng snare. Sabi ko, tapos, nung nasa YouTube ako, may nakita akong drum making, sabi ko, ano to? Tingin ako. Nakita ko yung staff, yung si, nakalimutan ko pangalan. Foreigner. Foreign, siya sa Japan. Hinagawa. Basta Stinky the Jazz Cat yata ang pangalan ng na yun. So, nakita ko, uy, from solid lumber, gagawin niyang drums. Talagang yung process talaga. Pinakita niya, pero hindi niya pinapakita lahat. Ang pinapakita niya lang, yung parang kung paano lang, yung very basic. Hindi niya sinishare lahat. Sabi ko, parang kaya ko to. Doon ka nagka-idea. Exactly. Parang nagkaroon ako ng... Yun na yung nagkaroon ng ilaw. Parang merong tingling Mga feeling. tingling. Parang kaya mo, no? Parang ano ko to Parang Kaya. Parang gusto ko to Parang gusto Parang mo. mas magandang kitaan to if ever. Pero hindi ko pa naisip na pagkakakitaan ko. Yan ba yung time na pumunta ka sa akin dito nang ka sa akin ng mga sukat? Hindi, before, nung time na yun. Nauna ba yung YouTube bago ka pumunta sa akin? Oo, nauna yung YouTube. Tapos Parang bigla kang lumapit ka sa akin, sabi mo, Chap, parang gawa tayo ng snare ganito ganyan. Parang gano'n. Tama, engineer ka, sukatan mo. May storya dyan, may storya dyan. Sakto, engineer. Kung paano ka napasok dito. Kasi hindi siya yung kaibigan mo na hindi kailangan na lagi kayong magkasama. Pero pag kailangan mo, nandiyan dyan siya. Yun kami. Hindi kailangan physically araw-araw magkasama. Exactly. So pupunta lang dito, ano pinagsasabi nito? Ano sukat-sukat? Sabi, siyempre sa akin, napakahirap sa akin nun. Oo nga, marunong tayo. Pero hindi ko maisip na gagawa ako ng ganyan. Conference agad eh. Bigla sa pupunta dito kakatok siya, bakit? Tayo, gawa tayong drums. Nung time na yun, nang nilapitan kita, nanghihiram ako sa ng bulok na snare. Kasi gusto kong, wala akong makuha na ng mga hardware. Okay. Gusto kong i-sample. Pero anyway, balik ako dun sa nung na-discover ko yun sa YouTube, sabi ko, nagkaroon ako ng parang isang linggo kong kino-contemplate yun. Wala akong ang takot ko kasi wala akong gamit. Wala akong alam sa carpentry. Bobo talaga ako sa carpentry. As in talagang Zero. Pako, baluktot yan for sure. Pag maglalagari, talagang hindi ko madidiretso yan. Yun ang takot ko. Sabi ko, parang paano ko kaya gagawin? Wala akong ka-skill. At saka kung wala ako talagang alam sa sa carpentry and stuff. Pero sabi ko, yung lakasan na lang ng loob to. Aralin ko to. Pero hindi ko naman, aaralin ko siya, hindi para negosyoin muna. Para sa sarili ko. So, Self-taught ka talaga. So inaral Gets ko ko yan. yung Parehas kami. correct me if I'm wrong tsaka si Cap Brian Since sa dami mo nang alam, pagdating mo sa tindahan, alam mo kung ano hinahanap mo Yes, exactly. Tapos pagtingin mo, wala rito yung kailangan ko Yes. Parang ganun ba yung feeling nung Exactly. Pero alright. nung time din kasi nung nakita ko sa YouTube, kasi hindi pa nga actually nakahanap kasi namamahalan ako sa mga snare. Hindi ko expect na gano'n na pala kamahal ng mga gamit ngayon, sabi ko. Kasi nga text may na lang. specs ka na hinahanap. Tapos sabi ko, nung nung tiningnan ko na yung nag-research na ako, walang available information during those times. 2012 to Even to kahit 2012, Wala masyado. Wala masyado. Meron available kasi ang mga unang nag-produce niyan is Brady Drums ng Australia. Sila ang kumbaga dati na daw tradition yan pero nila sa mainstream. Binalik ni Brady since 1978 yata or 79, I don't know. Hindi yata pumutok.
Oh, hindi mo pero kilala lang siya kasi parang boutique drum siya eh. Okay. Parang naging specialized drums lang siya. Hindi Oo. siya pang mass production. Hindi. Ano siya eh, binuo siya lahat, hindi lang snare. Parang ganon. Tapos stave drums ang ano. Anyway, stave drums ang tawag. Pero Mm. anyway, during that time, nag-research ako, inalam ko, sabi ko, paano kaya to? Kasi very, nalaman ko na kailangan ng angles is very, very, talagang napaka-minute. As in talagang, ma-off ka lang ng half degree, sira na yung gawa mo. Okay. So, syempre, inaral ko muna kung yung paggamit ng tools. Kasi, kailangan ko mag-rely sa tools kasi wala akong sa kamay eh. Wala akong, during that time, hindi pa ako ganun ka-skilled sa kamay. Anong mga klaseng tools yan, sir? Syempre kailangan ko ng mga router tables, mga table saw, Oh, nakita ko yung mga tools niya doon. yung mga slide compound May micers. DIY pa si sir ng mga Alam mo, tools doon. magko-comment lang ako Gumagawa siya ng mga Baka, jigs. baka kung bumili ka ng drums, mas mura pa kaysa doon sa mga power tools siguro na binili mo nung time na yun. it's no? medyo, siyempre ako kasi Specialized gusto, tools yun No, eh. May machine pa to, late machine pa to eh. No. Kaya natuto rin ako sa mga CNC machines, yung mga computerized. Grabe, seryoso. Kaya natuto ako ng konti ng robotics dahil dyan eh. Robotics, gumawa siya ng konti. Oh. So anyway, Jigs, siya nagagawa ng mga jigs niya. Para, so yun nga, actually before ako makabuo ng isang buong complete na snare, it took me 8 to 9 months yata. Grabe. Wow. Hindi, pero mabilis Bago na yun for the perfect. dedication. Oh, kasi wala akong Hindi, wala yun yung sinasabi niya, unang-una. yung Oo, pinakauna. hindi kasi kung 8 to 9 months yung research, Napo, ang dami kong tinapong kahoy dyan. Kasi concept akala ko- development, Oo. 'di ba? Tapos nag-research siya, nag-prototyping siya, Oo. Ang dami trial kong and Eureka error, moments. Ito oo. na yun. Yes. Pero sabi ko, mali. Ba't ganito? So, madami munang naipanggatong. Oh, ang Mabilis dami. yun. Dami as in. Sobrang Ibig sabihin dami ko talagang natapong nag-focus kahoy. ka, sir. Talagang Oo, actually, nag-focus para ka. akong kabayo. Minsan di na ako nakakaligo kasi sobrang, para ako nakagano, no? Tapalodo. Ng kabayo. Parang talagang ganito na ako. Hindi na, inaasa ko na lang kay Jeff yung partner ko dahil sa production ng video tsaka inaasa ko lang sa kanyang trabaho kasi kailangan kong magawa to kasi hindi ako para akong hindi ako mapakali. May sarili kang timeline, may Oo, sarili kang naging goal. Kailangan matapos mo doon. Inaral ko siya. Tsaka nung first buo ko, syempre hindi pa ganun kaganda yung quality, pero at least tumutunog na. Natuwa na ako, uy, pwede. So improve ko na lang. Gusto ko ang qualities parang katulad nung nakikita sa ibang bansa. Hindi lang yung akin lang na So yung talagang pero yung objective gamit mo lang muna. Oo, sir. sa akin lang. Oo. Na- Actually, Natabi mo ba yung very first na nabuo? wala mo? na, binalik ko kay Charlie yung hardwares eh. Hindi to eh, yung parang bakal na Yung 6 prototype 1. Yung version 1, no? Search lang yun, no? Beta Dapat version. pala tinago ko nun. Oo nga, dapat pala Wala eh, nandito si hindi ko na- Kang Brian. No? 6 lag na snare yun na talagang kalakalawang na hindi mo talaga maintindihan eh. Talagang Yung unang-una kong gamit pa yun eh. Oo. Nasaan na yun? Wala na, na-dispose na yun. Oo. Tapos anyway, yun nga, nakabuo ko. So, wow. Really. So, ang ginawa ko, kasi nakuha ko na yung parang feeling ko nakuha ko na talaga. Nagbuo ako naggawa ko ng gawa. Until such time na nag-post ako one time sa YouTube, sa Facebook. O syempre, tapos nung time na yon malakas yung mga groups ng mga music groups nung dati na yon. Yung film music, Film music, yes, oo. nagkaroon ng usapang drummer 1 and 2, yes. 1 and May 2 forum. version, ganun. So nag-post ako sa mga groups na yon. Ang dami nag-react. Kasi syempre, kakaiba siya eh. Ang kahoy niya is vertical, from lumber to drum siya eh. Hindi siya yung parang plywood na inikot-ikot na gano'n. Sa akin kasi is pure solid wood kasi yung ginagawa ko. Sa YouTube, mga nakikinig sa Spotify po ngayon, magpo-post kami sa YouTube. Hanapin niyo yung Yan. YouTube para meron ba tayong mapakitang picture doon? of course. Hingi kami hingi kami. Bato na lang ni Pat. So, yung pinapad ko sing video, hindi naman siya ply drums eh. Solid wood drum siya. Ang tawag dyan is stav construction design. Parang ganun. Kakadikit ng mga... Lumber talaga siya na Anong pinagdikit-dikit. sukat ng Parang- bawat isa nun? Ay, siyempre, standard is 14 by 5.5. Pero yung, Hindi, yung bawat hibla nung anong bawat isa. ay, hindi, iba-iba. Depende sa sukat. Oo, depende. Tsaka depende kung sino nagpapagawa kasi Yes, custom. exactly. So, ang style kasi, just to give a picture, isipin nyo parang oak barrel Yes. Yes. na ginawang drums. Ganon. Yun ang Buo-buo siyang gano'n na pinagdikit-dikit. exactly. Sa gitara, ano siya? two-ply.
Para Oo. Bali, ang ginagawa ko ng stave kasi, yung stav or stave, vertical wood grain direction siya. Sir, may tanong lang ako. Di ba marami tayong langka na puno sa Pilipinas? At kilala na rin ng langka na isang magandang gitara, na acoustic na gitara. Oo, ang langka. Pwede bang gamitin sa drums yun? Oo naman. Sa drums probably. Yun nga eh. Probably. Pero syempre, ang issue kasi sa drums, kasi bilog siya. Hindi siya pwede basta-basta lang resize. Kasi kailangan kasi, dahil bilog siya, ano siya, kailangan hindi well-dried yung wood. Okay. Sir, Kiln-dried na wood. you can answer this or not kasi baka ito yung trade secret eh. Pero ano ba to? Namimili ka talaga ng kahoy abroad? Yun. Isa pa Oo, yun, actually, kasi dito sa Pilipinas, So hindi na siya secret. nung nag-start ako ng Pangit drum mga kahoy making, natin. usually, actually bro, honestly, napakaganda ng mga woods natin. Talaga? Pero ang problem Hindi is, natin hindi nagagamit. kiln-dried. Okay. Kasi simula nung nagkaroon ng mga lagban, nagsaraduan yung mga kiln dryer companies dito sa Pilipinas. Kaya pala pangit na yung mga Kaya ang mga kiln dryers lang dito, yung mga malaking kumpanya na gumagawa ng mga furniture at saka yung mga gumagawa ng mga plywood sa Mindanao. Kasi talagang yan kailangan controlled environment yan. Yes. Yung kiln drying Yes, kiln drying, facility. Isa pa akong tanong. Okay. Ang Nara ba magandang drums? Oh, definitely. Ang tawag niyan sa ibang bansa, ang tawag nila diyan, parang kasi yan parang rosewood yan eh. Dami kong Oo. Ang dami doon yung Nara. Binulong na nga eh. Pero yun nga. Sa amin din eh. Hindi, Mukhang mag-edit ako rito. don't get me wrong. Yeah, Yes, yeah. gumagamit ako ng mga imported woods. Yes. Pero I love local woods. Kaso nga the problem is hindi nga magandang hindi yung dryness ng wood hindi suitable for drum production. Oo, kasi okay sana. oo, kaso nga lang the thing is, yun nga, kung hindi tuyo, kung gagawin mo siya lang hindi naman basa, pero hindi pa talaga siya, yung lignin niya hindi pa fully dried. Anong tawag, sa sir? machine yan? Anong tawag mo, sir? Yung Lignin. lignin. Oh, yung 'di ba, kaya nga may sulignum, sulignin, parang ganun. So, lignin yung parang yung sap, yung wood sap sa loob. okay. So, kailangan So pati yun kailangan matanggal. Yes, of course. Considered as moisture din yun. Oo, moist. Yun ang tawag nila kung na moisture. natrap yung sap sa loob, wala na, hindi na siya... Hindi Sa mic, naman. sa mic tayo. Oo. Meron naman kasing mga kahoy na hindi naman talaga malikot. Merong mga kahoy na malilikot. So, Yun yung syempre, term ng gitarista, malikot Oo. na kahoy. Oo. Yun. So, yun Sa nga. humidity. Hindi pa siya di ba ngayon ang dry. uso roasted na ngayon, roasted, di ba? birch Exactly. maple, Oo, ganun. yan. Oo. Sinusunog talaga. So, Oo. ba't hindi na lang i-roast yun mga local natin para magawang... Hindi, yung roasting kasi doesn't mean na pag mukha siyang roasted, ni-roast talaga. Nasa kiln drying process pa rin yan. Hindi, what I mean is, yung process ba ng pagro-roast matatanggal yung moisture content ng Siguro, kahoy? Hindi rin. actually sa drums kasi wala naman kaming mga roast stuff. Pero nakikita ko yan dun sa mga guitar luthiers. Sa tingin ko naman ang roasting nila is talagang nila yung parang kung paano nila pinadry yung wood. So, yun yung isang process nila. Isang process, siguro merong included na chemicals yan para to make the wood look like a roasted wood. So, hindi siya pantanggal ng ng... Siguro sinusuplet, hindi ko alam, I'm not sure. Pero Hangin or iniinit or and then from the wood, how about the hardware, sir? Ikaw na rin nagpa-fabricate exactly. niyan. Kasi yung usually hindi na ako bumababa sa example sa 14 inch, hindi na ako bumababa sa 10 lugs. Alright. Doon na talaga sa kasi syempre Yun yung maganda, solid no? wood drums na yan eh. Syempre i-maximize mo na. I-maximize mo na sa yung na pinakamagandang hardwares na makukuha available locally. Pero syempre imported rin naman yung mga ginagamit ko. Tsaka yung syempre yung the best drum heads, lahat na kasi boutique drums na rin naman to eh. Gastusan So yan. question, Oo. aside from snares, gumagawa ka rin, sir, ng kick or tom? Actually kasi ang ano ko kasi diyan, pagka buong kit na, nagiging mahal na siya. Masyadong mahal. Masyado siyang mahal. Kasi just imagine, a 14-inch snare is either pinaka kasi is 19,800 without the heads yet. Yes. So kung madadagdagan na ng heads yan, yun yung pinaka basic na gawa ko Yes. Madadagdagan ng heads na abot pa ng probably around 2,000 to 3,000. Yeah. So more or less 2
22,000, almost 23,000 na rin yung snare pa lang yun. yun. Snare. Oo. So if Oo. it's 5-piece, Exactly. so 100 Kung magiging plus. 5-piece na siya, Di lang. Oo. Lagpas. just imagine how, akalain mo, wood pa lang Oo. may nagpagawa sa 6-piece, around 100 plus na. Yung Wood pa lang, dinemo does it- natin dito. Yeah, Pero ako wala kasi akong alam kaya ako nagtatanong eh. yeah. Sa pinagtrabuhan nyo, Kap Bray, di ba yung ganong presyo is considered as mga ganitong brand na? High-end na. Oo, di ba? Mid-end, high-end. Oo, di ba? Oo. So parang ang sa akin kasi, ang dating kasi doon, para sa akin di mahal yun eh. Para sa akin, that's the right price for the sound na ibibigay sa'yo nung drums. And if you are really a gigging musician or recording musician, ito na yung tinatawag mo na na kaya kumbaga parang comfort na yung binili mo dito. Hindi ko alam yung right term to use. But it's not the yun yung mismong yun yung binayaran mo doon eh. Ang binayaran mo doon yung tunog niya talaga eh. Tunog, Yeah. actually. Satisfaction. Diba? Sakto. Oo. Tsaka yung prestige na rin. Yung yes, correct. Na Pinoy yung Pinoy yung brand mo eh, 'di ba? And Hindi, hindi sa inaano ko siya dahil siyempre kaibigan natin, no. Mm. Nung nagamit ko yung buo, kasi Oo. dati nagagamit ko lang sa kanya yung snare lang na gawa niya. Iba. talaga. Hindi dahil siya. Oo. Kung paano niya kinonstruct yun, isipin mo kung yung snare nga eh. Mm. Ito yung napapansin ko Mm. kahit sa mga high-end. Yung snare niya, siguro pag ako lang ang nagpihit nung konting gano'n, tanggal agad overtone eh. Ganun siya ganun siya ka precise. Eh lalo na, what more pa kung lahat, from kick to Kaya nung dinemo niya dito, dinala niya isang buo dito, nagphoto kami dito, iba. Iba talaga. Sa itsura, Mm. yung feel ang hirap explain. Oo. Ang hirap, parang, kahit sabihin mo na pearl na to, Mm. na mid, wala, malayo yung So sa feel. mga nakikinig po, although this is a Rock Tech podcast, hindi po kami binayaran or hindi rin kami nagbayad kay Sir Thank you for inviting me rin. Yes. Oh, Hindi, kaya pero actual na feel kasi kami ni Brian yung nandito na-feel Yes. namin Oo. yung mismong product eh. Yes. Kumbaga, not to sound na parang nagbebenta kami ng produkto, but we are highly recommending the Oo. brand. Thank you. Kasi baka mamaya Oo. meron diyan somewhere sa Mindanao na kayang bumili ng ganong worth na Yeah. bumibili na nga tagto 250,000 na DW, di ba? Correct. Eh, tas hindi niya alam kasi hindi naman porke medyo known na si Petra is alam na ng lahat ng Pilipino, hindi. Oo. Eh paano kung machamba niya yung podcast na to marinig Sa akin niya? sa akin hindi sa dahil hindi ako drummer or dahil pero yung pride na binigay ni Sir dun sa dun sa brand na Iba. Pinoy ang gumawa eh. Iba. O tapos isinasabay na natin sa mga pinag-uusapan nating brand na naka-display ngayon sa mga Oo. showroom di ba? Pwede mo siyang itapat eh. Correct. Kumbaga Itatapat sa namin yun. gitara, Yung gawa cost- nito ni Yeah, tatapat yeah. natin. Kaya halimbawa sa amin di ba? Meron Meron kang halimbawa Fender USA. correct. Ang ganda. Uy, bilib na ako. Pero pag nakahawa ka ng Fender Custom Iba from na naman. USA, Iba na naman. Iba. Ibang iba palo, na naman. iba. Oo. ganun din sa Ibanez, may custom din, di ba? Mm. So, Oo. what more pa kung sa drums? Yes. So, guys, I need to to change the topic to going to the promotion of the kasi gusto ko na yun eh. Kumbaga, gusto ko na yung and besides we're beyond our time limit okay. already. Well, so guys, kung halimbawa lang we are not that sikat na podcast pa sa ngayon, pero kung sakali may mag-comment diyan, pagbibigyan namin kayo, maggawa tayo ng part 2. Yan. Yan. Sagutin ni Sir Oo, Pats na tapos lahat isa yan. pa, siguro pilitin natin by that time meron na tayong parang sound Sample. sound sample or sound something. sample. Tsaka Oo, yung oo, mismong Oo, walang kasi- problema. Pwede. Oo, kasi baka dahil dito sa podcast natin mas makilala ang Pinoy na Yun na, Oo, brand. patilingin Diba? ang sariling gawa ng Totoo, Pilipino. yan. Oo, yun. So, sir, bigyan ka namin ng chance, baka may mga final Ayun, question yung sila kayo. Kap Brian. Ako, no? okay na ako eh. Tutuloy ba natin yung custom natin? Oo naman, definitely. Pero anyway, Parang rin, na-excite ako pero parang natatakot din ako eh. happy naman ako kasi sa 13 years naman ng existence ng Petra Drums, kahit po paano naman
nagkaroon ng highs and lows, nagkaroon ng pandemic, Oo. tapos maraming mga bagay rin ang And still buhay pa hanggang ngayon. Sobra, Oo, oo. nice. kahit papaano. Nice, Tapos nice. pumasok na rin ako sa repair business ng drums and stuff. So yun nga, tapos papasok din ako sa pagiging drum technician ng mga drummers and stuff, yung mga ganun. So so far so good naman yung mga yung mga ginagawa ko. Pero talagang concentrated na ako sa drums ngayon. O yun na talagang naging buhay ko, parang hindi ko na kayang umalis rin sa larangan na to. So yun nga, papasalamat rin ako sa mga customers ko, mga naging endorsers ko before, and sa support nila. Kahit na nananahimik ako sa social media, hindi ako masyadong, minsan kasi na-overwhelm ako. Marami Low pa rin profile tayong dalawa eh. marami pa rin nag-i-inquire, Low tsaka marami pa profile rin lang kami. napapagawa. Minsan, nahihiya na ako kasi ako na mismo yung tumatanggi. Nababulunan ka na eh. Oo. Parang Parang si si Kap Brian. Brian eh. Oo. Isang buong kwarto. Wala na kaming pwesto doon eh. Punong-puno Wala na mo si pa Brian. nakakalam nun. Exactly. Pero tambak. Right. Oo, yung bass guitar ko, nasa iyo pa. Bebenta na namin. Nasingil kami. Anyway, yun nga, papasalamat ako. Minsan nga, syempre, hindi lang naman sa ganung, may mga personal problems din tayong dinadaanan. Yeah, Kaya, yeah, yeah. hindi rin naman yan, Hindi yan, puro yun lang ang kaya ginagawa mo minsan, pag-gising. pasensya na sa mga clients ko minsan na, nade-delay ako talaga kasi nangyari? ang daming mga bagay-bagay rin na nangyayari sa mga buhay-buhay natin, di ba? Sir, may tanong ako. Yeah. As a drummer, meron kayo ngayong grupo na... Meron akong actually nasasamahan ngayon na isang banda, pero pa lang naman, getting to know pa lang, parang mag-short, parang nagliligawan pa. okay. Hindi, oo. Ewan, kilala nyo yun, sila Eugene. Napakalupit. Okay. Yun. Napakalupit siguro. Ate, pag ako, nabuo. meron lang Ayos ako lang, sa ayos kanyang meron lang ako sa kanya. kanyang isang tanong Ah, kung ikaw ang hindi walang bias na sagot, ano yung mas gusto mong tunog o i-explain mo ng konti lang, no? Wood or metal snare? okay. may... That's a good question. Kasi ang dami may gusto rin ng metal eh. Nagkaroon din ako niya. Actually, bro, depende talaga yan sa preference ng drummer. Marami, for example, kung yung metal, I'm not really sa mga stainless. Pero maganda yung mga brass. Yung mga tanso. Ang tawag niyan, ang tawag yung isa, brass at saka yung copper. Copper. Oh, aluminum is good kung makapal. Oo. Okay. So, okay naman kasi syempre iba pa rin yung tunog ng metal, yung kalansing niya, tsaka yung talagang sharp attack niya ng metal So, na meron metal bang tunog. specific na genre yun? Hindi naman, talagang sa preference lang talaga. okay. Oo, nasa Kumbaga preference sa yan. Twitter, makalansing Hindi, siya. akala ko pagka yung kalimitan kasi na naririnig ko, hardcore talaga. Parang sa gitara din yan, preference rin naman yun sa inyo. Talagang as in, okay. 'di ba? Oo. Gusto mo ng lahat puro Fender kasi yun ang preference ng yun yung ng Tenga tunog mo. tenga mo. Ah. So sa wood naman sa akin, syempre wood drums ang sa akin. Yeah, kung sino man makaka-check sa page ko na hindi pa nakakilala sa Petra Drums, makikita niyo solid wood lahat ng mga gawa ko. Dalawang klase, isang stave at saka isang segmented. And makakapal siya. Minimum thickness kasi ng mga drums was 1/2 inch. And it's makapal yun. no, it's a little bit heavier than the Medyo, conventional medyo. drums Ganun naman. kayo Yung- yung natanong ko din sa bahay. So probably if you invite me purpose again, I pala. can explain more yes, about detailed, correct, detailed. detailed. kung ano yung talagang music at saka yung application ng mga ginagawa ko sa mga sa drums. Definitely medyo talagang bitin may eh, part medyo 2 to. bitin, medyo May part bitin. 2 to. Ay, So may part 2 to. Kasi sa akin, talambuhay lang kasi yung pinag-uusapan medyo natin. parang Hindi, maganda brief yun eh. story lang Kumbaga sa yan Marvel, yung backstory nung Backstory muna. paano nakarating dito yung kwento Oo. natin eh because of that backstory. Kasi actually marami pang natalunan sa Correct. story. Ano natin sa next Correct. episode dala siguro yan. Part 2. Oo, Pero sa part 2 natin. ako last Patikim pa na lang to. Kumbaga parang for the benefit of our listeners also. Pero may hidden agenda ako doon. Sir, may tip ka ba for example, kung halimbawa i-record yung snare mo, ano yung pinaka pwede bang sabihing generic, although I don't alam kung walang silver bullet for that eh. Pero ano yung pinaka basic tip na ba ibibigay mo on how to record or how to mic your snare yun. drum? So Okay. kasi Mic yung placement. mga nasa tindahan medyo may idea na kami. So yung sa'yo just to get the character nung mismong paano siya pwedeng i-mic or Kung sa i-record. recording kasi, 'di ba, of course, use the proper mic
pagka magre-recording ka. Then of course, choose the right heads din. Kasi syempre, kaya nga may iba't ibang heads eh. Merong mga heads na mahinga, merong heads na choked. May mga heads na, alam mo yun, na sakto, nasa mid naman. Na example, yung mga reverse dot na heads. Na example, single ply naman siya, pero meron siyang parang pumipigil ng konti sa sound. Depende rin sa preference ng anong klaseng sound na gusto mong palabas sa recording. Kung ikaw yung drummer na gusto mo na parang mahinga, tulad nung, actually I know a particular drummer that really likes yung mga medyo loose ng tunog. Sino? Example nga. Sir, banggitin ko na kayo sir, si Para maano sa idea namin kung ano yung Tunog na yan. yung tulad nung may kilala ko si Sir Kurt Floresca, yung drummer ng drummer that, sino ba yung kumanta ng Jopay? Mayonnaise. Mayonnaise. Ay, hindi pala. Basta nakalimutan ko eh. Yung banda, sikat na banda before. Pero ngayon siyang nag-ano sa The Don ngayon, drummer. Saka Peso Movement before Peso Movement. So The Don siya ngayon. So gusto niya mahinga talaga na snare. Okay. Pero yung snare na yun, snare mo yun, sir? At yung yung sa Tower Records na recording, talaga? snare ko yung gamit niya. Pero pero napansin ko sa kanya every time gusto niya talagang mahinga na snare. Na talagang Yeah. ganon. Na ma-overtone pero hindi short naman na overtone pero meron siyang very very specific Kasi malawak yung resonance. Oh, hindi lang yun dahil yun ang gusto ng sound engineer. Ay, yung ganun. Example, iba rin ang recording ng example, R&B musician, gusto na talagang sobrang tight na tak. Sobrang short ng decay na parang halos hindi mo na marinig. Baka naman may daya yung snare mo, sir. Baka may mixer sa loob, no? Pero anyway, kasi sa akin, to explain, drums na yun, no? to explain naman kasi sa mga gawa ko, kasi stave drum siya, solid wood, automatic, high in attack, short in decay. Okay. Pero example, sa high in attack, short in decay yung solid wood drums, kung gusto mo maging makalansing yan, or gumamit ka ng kakaibang klaseng heads na ma-overtone. Like for example, gusto mo nang ma-overtone, lagyan mo ng double ply. Okay. Kasi ang double ply sa ply drums walang overtone. Pero sa solid wood overtone siya. Pero sir, narinig ko against ka dun sa nilalagyan ng scotch tape. Medyo hindi naman really against. Okay. Depende sa use mo rin kasi syempre for example dry kasi tsaka flat kasi ang tunog ng drums sa open setup. Okay. Mga concerts, Ayun. ganyan. Okay. So, another merong, kasi iba rin naman kasi pag indoor na sa studio ka or whatever, or nasa living room ka or whatever. So, depende rin yan kasi ibang-iba talagang tunog ng tunog mo sa Salamat sa bahay. tip. Tsaka tunog, So, pag nilabas ko to, iba tunog niya. if you're using, syempre, dyan dry, flat ang tunog. May tone na flat. Pero, papatayin mo pa ng mga tissue. dito kasi syempre, nagbabounce na yung sound eh. Yun. So, iba na rin. Tsaka mas malapit na yung tunog sa'yo kasi pag sa'yo ka agad ng punta. Yung kasi, pagkat kick mo, magdi-dissipate ka agad yung sound eh. So, iba't iba talaga ang ano niya. Sir, last na lang. Yes. Ako yung nagpapaputo pero ako yung nagtatanong. Kasi yung bang sticks may kinalaman din sa snare mo. At syempre, yung playing style naman rin. Syempre, depende na rin sa drummer yan. Syempre, yung gusto niya yung sarap eh. Kung meron drummers na gusto niya mabibigat ng stick kasi gusto nila mabigat ng tama dun sa snare. Or sa drum. Less effort. Para yung drummer ng Psychedelic First, ano yun? mabibigat. Negro yun eh. Binabaliktad pa yung hawak nun eh. Syempre, Talagang Kailangan mabigat. example, baliktad yung hawak niya. kung heavy naman ang tugtugan, maganda yung head, na yung mabigat. Syempre, kung jazz ka naman, yung yung 7A lang maninipis na parang, kahit na konting Pitik. tampi lang sa tom, ganun lang. Meron kasing patalon, meron kasing mga parudimentang style. Yeah. Iba-iba eh. Ay, usapan pala ng drums, no? May isisingit lang ako. Sige, last na. Shout out mo na. Shout out mo na. Marami tayong tanong talaga kay ano eh. Kaya nga. 7th Street, si Jess. Shout out sa'yo, Jess. Siyempre, Shout out kay sa'yo. Sir Bob din. Si Bob, Sir Bob yan, syempre. 7th Street. 7th Street. Sino pa ba? Yung ating Moonshine. Yan. Siyempre, Clothing. Moonshine. Si Reynold ng Ayan. After Sir Kid Call. Ayan, si Reynolds, si Harry, Mismo. Ayan, drummer din nagpapasya. Et Malu. drummer ng After Call. Yan. Pati si Shoutout na Harry rin ako pala. Reynolds. Shoutout ko na rin pala yung shop assistant ko, si Romel. Ayan. Yun, Ayan. nakikinig Ayan. si Romel. Romel. Shoutout sa'yo, Actually, sir. aside from, kasi
shop assistant ko na yun for 10 years. So, Wow. Na, shoutout ako sa kanya. solid, Tapos grabe. actually, Oo. one of the best drum makers na rin sa Pilipinas. Ayun. Talaga? Yeah, he's not a nice. drummer. Pero Oo. syempre sa exposure niya sa akin for some 10 years, medyo ano na siya, he's a really good drum maker na. Pwede ko Wow. ipamana sa kanya or i-pass down sa kanya in the future yung But ilang taon na ba yun? Mas younger ba sa 27. atin? Yeah, Talaga? he's been with me since he was 17. 17. Wow. Oh, yeah. So, Grabe, ngayon, veteran. drum So, maker na. shoutout na rin natin si Kuya Nani at saka Oo. si Kuya Romy. Si Kuya Romy, tsaka si Nani. Kasi parang ganun yung kwento ni Sir. Yeah. Talagang pag nagkaroon ka talaga ng parang, ano ba tawag doon? Teacher tsaka mentor. Oo, mentor. Nagkaroon ng Iba eh. apprenticeship, parang Apprentice, ganun. oo, iba-iba. Ang sarap ng Parang- feeling na parang may tulad sa pasa Japan, mo di ba? eh. Correct, Ah, correct. Japan, Pero kailangan yan eh, kasi hindi magtutuloy yung industriya kung walang ganun eh. Correct. Wala rin tayo dito kung walang nagpasa sa atin. Yeah. Yes. Kailangan din talaga. Huwag tayo maging madamot. Pero anyway, Wala tayo dito pag salamat wala si sa Direk. pag-imbita. Yun. Yun. Syempre. Sir, final words. Yeah, yeah. Kumbaga, final tips, words, or promotions, or kahit Yeah. ano, you have the floor. Sa mga kapwa naman natin drummers, Mhm. kaya ano naman, practice. Yun lang naman masasabi ko. Eh. Though hindi ako parating nagpa-practice pero nakita ko talaga kasi yung practice talaga and follow your music. Yun. At saka wala talaga kasi sa ano yan eh. Wala sa pana yan, nasa Indian talaga yan. Mhm. So yun ang kailangan you have to Simple, practice muscle memory, boys. Yun. Okay. Hindi That's it. muscle Thank you, thank control you. ah. Yan. Siningit mo pa, hindi na nga ako nagsasalita. Thank you for Thank inviting me. you. Yun, thank I you really very had much. fun. Okay. Yeah. So, sabay-sabay. Sabay-sabay. So dito nagtatapos ang Rock Tech! This podcast is brought to you by Punks Media Entertainment.